Now, nagsisiris tayo ng covenant sapagkat iyan po ang ating word for the year at hindi natin kinakahon for this year 2026 ang ating word na kaya tayo ay makakaasa ng pagpapala. Everything, we are receiving today, it's because of the covenant that we have. Ang covenant po ay sobrang matibay na kasunduan. Ayan, yan. Marriage example. Marriage is a covenant. Kaya yung iba, I don't know the reasons, but the good news is you decide to get married. That's very good. Because you are committing yourself. Nakakunot ka, Jessica. Hindi, ininanamnam lang. Kasi madam sabi, okay, di ba? You are willing to commit. Di ba, Sir Val, Isel? Okay, ganun po ang marriage. Ang ating relasyon sa Panginoon, ang covenant is like a marriage union. The good news is, unfortunately, bad news pala. For some people, minsan kahit Christian is nagkakaroon ng separation, no? Pero we cannot blame. We do not blame anybody. Pero the good news is with God, as our union with Him, hindi tayo i-divorce ng Panginoon. Amen? Hindi tayo iiwanan ng Panginoon. So that's good news. Sa covenant na to, nagko-commit ang Panginoon sa atin. So ngayon, pag-aralan natin, ang new covenant pinag-aralan natin, the new covenant that we are in right now is a covenant of grace, unmerited, undeserved. Di mo naman deserve, pero binebless ka ng Panginoon. Kaya huwag ka na nagdadrama-drama, Lord, ba't naman sobra mo akong binebless? Ayaw mo ba? Bigay mo na lang sa akin, okay? Di ba, naalala niyo yung encounter lang. I just remember, David and Mephibosheth. Di ba, takot si Mephibosheth kasi ang alam niya, parusa ang nakalaan sa kanya. So today, let me tell you, wala nang parusang nalalabi sa'yo kahit na nga nagkasala ka. Ayun. So again, let me make myself clear. So pwede na pala, sister. Anong pwede na? Pwede na go on sinning? No. Pag-aaralan natin yan. Hindi na magagalit ang Diyos sa'yo. Nagngako na siya dyan. Nagalit na siya kay Kristo sa krus ng Kalbaryo. Because sin, everybody sin. Pero ang kasalanan kailangan bayaran. Binayaran ni Kristo sa pamagitan ng kanyang katawan. That's why lagi ko sinasabi sa inyo sa communion natin, pwede namang diretso naman ibayubay sa krus, ba't pinahirapan pa? May ibig sabihin lahat yun. Amen ba? Okay, so the new covenant that we are in right now, it's a covenant of rest, it's a covenant of union, it's a covenant of rest, and it's a covenant of new life. Sabi natin, new life. Ano ba ibig sabihin ng new? Tinagalog no? Bago, tama. Na bago. Now, ang covenant natin sa Panginoon, parang marriage, okay? Nawala na yung luma, may bago na. Ayan, pag-aralan natin. Ano yung luma? Ano yung bago? Yung lumang ikaw. Again, ang nabago sa atin, ang ating spirit, born again. Ang na-born again sa atin, spirit. Remember, we are one person in three. Hindi parang Godhead, no? You are a spirit, you have a body, you live in your body, and you have a soul, mind, will, emotion. When a person physically dies, lahat yung mga mahal natin sa buhay na una, ang namatay ang katawan lamang. Ito kasi nagpe-perish. Ang inaasahan natin, ang blessed hope natin, ang pagbalik ng Panginoon, palitan tayo ng glorified body. Okay? Narinig si Pastor Joe palagi sinasabi yan. Alam mo ang glorified body? Naalala nyo when Jesus rose from the dead, yung naglalago sa pintuan, wow, ang saya nun. Uy, nandiyan ka na, bigla ka na dyan. Pero kumakain pa din, natutulog pa din. But anyway, so marriage gives us a good picture of how things are with us and Jesus today, di ba? Di ba sinasabi ng Panginoon, when you receive Jesus, nilagay tayo ng Diyos Ama kay Kristo, we are one with Him now. We became a part of the family of God. Kaya naging kapamilya. Di ba gano'n naman sa marriage? Like Lisel became Adan. Naging kapatid mo, no, Mars? Kahit na masabihin, Mars talaga. Kahit na masabihin pa na sister-in-law, sister-in-grace. Pero dahil asawa ng kapatid mo, kapatid. And anak na rin ni Mami Mila. So nadagdagan. Pang-apat, tama ba? Pang-apat na girl. Si Emeline, nasa heaven na. Sino pa? Si Kat pa pala. Yan. Mga kapamilya, mga Adan, di ba? Nasasama sa pamilya. Kaya wala na yung now. When you entered into union with Christ, you literally became a new person. Bakit? Because now, napag-aralan din natin under the new covenant. Kaya what makes the new covenant new? In the new covenant, tayo lamang ang tumatawag to God, our Father.
Hindi nila Father. Kaya galit sila sa Panginoon, no, nandito ang Panginoon sa lupa. Gagalit sila, ba't tinatawag mong Father ang Diyos? Pero ginawa niya, when we receive Jesus, kasama na tayo. But anyway, we are now one with Jesus. In Christ, you are already as good and pleasing to God as you will ever be. Wala ka sa journey ng newness o pagkabago, bago ka na. Bagong nilalang ka na. Tingnan natin ulit yan. What did Jesus come to give us? Ano bang dala ng Panginoon? He came to give us new life. Sabi natin, new life. Bagong buhay. Okay, where is this new life found? Saan matatagpuan ng bagong buhay na yan? It is experience in union with Jesus. 1 John 5:11, ang gagamitin nating translation, puro ESV. Sabi ni John, and this is the testimony, okay, ito ang katunayan, that God gave us eternal life. So meron ka ng eternal life. Yung eternal life po, pagtanggap mo pa na kay Jesus, meron ka na nun, hindi yung papasok ka pa lang after yung physical death mo. Meron ka na ngayon nun. You should be enjoying. You have a life after here. Amen? And this life is in His Son. So may bago kang buhay. Nag-uusap tayo ng bagong buhay. Ang bagong buhay na yan ay nasa anak. Verse 12. Whoever has the Son has life. Tinanggap mo na ba ang Panginoon? Yun eh. So you have the life now, the new life na pag-uusapan natin. Tapos malinaw, kung sino man, whoever does not have the Son of God, yung hindi pa tumatanggap kay Kristo, walang buhay. Ay, bakit gano'n, sister? Mga zombie ba yung mga nandiyan sa labas? Ay, pinag-uusapan natin eternal life. Pinag-uusapan natin yung God kind of life. Hindi yung life as, as you can see right now. Sabi nga, yung iba, breathing. Hindi living. Okay? But someone who comes to Christ, automatic po yan. Receives His new life. Kaya nga, born again. May bagong nangyari sa'yo. Walang nagbago sa ating pisikal. Ganun pa rin kulay ng buhok natin. Ganun pa rin complexion natin nung na-born again tayo, di ba? But you know what? There's something happened in your spirit. Actually, your spirit was changed. Luma yung makasalanan mo, isa yan sa luma. Pero bago na ngayon. So yung pagiging new natin ngayon, divine transaction yan. Parang Lazarus raising from the dead. Naalala nyo, nung si Lazarus, patay na 4 na araw. Nangangamoy na nga eh. Pero di ba isang salita ni Jesus, Lazarus, come forth. You know why? Bakit sinabi pangalan? Kasi lahat yung nandun ko sinabi lang, come forth. Kung sinabi ng Panginoon, si Jesus yan. Lahat ng nakalibing doon, libingan, lahat yun tatayo, tatakbuhan sila. There was an account like, I remember now, Trixie, nung when Jesus rose from the dead, di ba, there was one man na nakita na, na parang nakasabay na, okay, naglabot ako, but anyway. One moment, yan. Sasabihin natin, you were dead in sins. The next, you were alive in Christ. So, patay ka na. Sabi mo sa katabi mo, patay ka na. Patay na? Patay ka na sa kasalanan. Yun. Kaya bago na yung katabi mo. Hindi na yan yung dating, I have many testimony of some of the members or most of the members na talagang nabago ang buhay nila. Amen? So the old is gone, the new has come. It's time to start living the new life. Huwag na tayo sa dati. Buti pa nung dati. Walang mabuti sa dati. Yung dati mong buhay na puro gulo. Jesus is the only source of eternal life. Is it there? Yan. Salvation and eternal life are found only through Jesus Christ. Jesus Himself said, wala pong ibang daan, dating daan, anong daan, nabing daan. John 14:6, si Jesus nagsalita, I am the way. So hindi niya sinabing, I am one of the ways. Sabi niya, I am the, definite article, the. Pointing to Himself, ako lang ang daan, sabi ni Jesus. Ako lang ang katotohanan, ako lang ang buhay. No one comes to the Father except through me. Kaya hindi relihiyon ang kaligtasan, hindi ang tao, hindi ang simbahan, hindi ang organisasyon. Only with Jesus. Yun lang naman eh. Huwag natin pahirapin. Tanggapin lang ang Panginoon. 1 Peter 1 verse 23, sabi niya, since you have been born again, tanong mo nga yung katabi mo, born again ka na ba? Para makasiguro lang tayo, okay? Since you have been born again, not of perishable seed. Ayan, yan. Perishable, nabubulok, nasisira. But of imperishable. Ano yung hindi nasisira, hindi nabubulok? Through the living and abiding Word of God.
That's why Sunday after Sunday, hindi naman ako nagkukwento, iba yung kwentuhan natin ng mga chika-chikahan. Pero dito, we are talking about the Word of God. Kahit last Sunday and the Sunday before that when John and Trixie shared, we are so blessed and we received something, right? Because they are preaching and teaching the Word of God. Hindi po tayo mamamali pagsalita ng Diyos pag-uusapan natin. This is the ultimate truth and the only truth. Diba? The Word of God. Now, you were regenerated. Ano yung regenerated? Na bago tayo by the living and imperishable Word of God. Babalik pa rin tayo sa Bible. Kahit na yung Bible nasa cellphone nyo lang or nandito lang sa tablet or physical Bible, babalik pa rin tayo sa salita ng Diyos because the Word of God is alive. Itong pag-asa natin. Ano bang hinuhugot natin ngayon sa mga circumstances natin? The Word of God and the Word works. Kaya ka nagkaroon ng pananampalataya dahil sa salita ng Diyos na narinig mo na kailangan mo palang tagapagligtas. The Word is so important. The Bible is the Word of God. Amen? The new birth is a divine act. Ang Diyos ang may gusto niyan. Initiated by God the Father by sending His Son. So, hindi natin human effort. Tapos, it is a supernatural transformation. Now, the living, enduring. Alam mo ba, ang Bible, best book of all time, best sale like that, no? Laging maraming copies na nire-reproduce. Oo, sobrang madami pa rin kahit na may mga teki-teki na tayo ngayon. Because the Bible is the Word of God. Naalala ko ulit. Yung movie na, what's that? Eli, si Denzel ba yun? Book of Eli, right? Talagang nagagalit sila. Sinunog lahat ng Bible. Pero yung bida, nakabisa niya, tapos na-reprint ulit. Why? They are so afraid of the Word of God. The devil is so afraid of the Word of God. Kasi panlaban mo sa kanya yan. Kaya di ba, lagi niya sasabihin, linggo na naman, umuulan pa, matulog ka na lang. Ba't ka o kaya, ito, kanina nakita ko si Creflo Dollar, Meryl lang, sabi niya, magbasa ka ng Bible, lalo na, misa kasi you don't feel like reading, okay? Pero force yourself. Why? Because kung hindi mo i-force ang sarili mo, ang kaaway ang magfo-force sa iyo ng, the attack. The devil will make it sure that you will be attacked, pero huwag ka pumayag. So the Word of God is the living and enduring Word. It is an instrument kaya tayo na born again. And hanggang kaya nga po, ang born again experience, okay, tinanggap mo ang Panginoon, sabi mo, okay, uwian na, kailangan pa ba ako mag-church? Ba't ang dami pang kailangan gawin? Ba't kailangan pang mag-member? Ba't kailangan pang makinig na salita ng Diyos? Hindi yun umpisa lang, paano sinasabi natin lagi? Yes, you are born again. Tinanggap mo ang Panginoon. Clearly, it is between you and God. Yung heart naman niya, siya naman nakakaon ng heart mo, hindi man ako. Now, ba't sinasabi natin, now, you come to a church, kung dito ka nilagay ng Panginoon, okay, and then, you start reading your Bible, and then you have to renew your... Ang dami naman gagawin, sister. Yes, sapagkat naging threat ka na sa kaharian ng kaaway, wala kang ipanlalabad kung hindi ka magpapatuloy sa salita ng Diyos. Amen? Now, 2 Corinthians 5:17, therefore, yung salitang therefore, parang conclusion, basahin nyo yung sa mga nasa unang salita ni Apostle Paul. Sabi niya, if anyone is in Christ, he is a new creation. Sabi natin, I am a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. So, hindi sinabing, if anyone belongs to Faith Center Caloocan, if anyone belongs to this, if anyone is, in this organization, he is a new creation. Walang sinabi, kundi in Christ. And you are in Christ. Doon tinanggap mo siya. 100% na yon. So, hindi ka na doon. Bakit nasabi ni Apostle Paul yan? We know, Apostle Paul, alam na alam niya ang sinasabi niya na bago na siya. Alam po natin yan, bago po siya na-convert. Si Jesus mismo ang nag-convert sa kanya, di ba? Sobra siyang gigil. Now, marami ngayong ganito nangyayari po yan. Nakikita natin sa social media. Fighting for a cause. Like, just like, I think, last year pa ba yung si Charlie Kirk, yung Christian na was, di ba? Religious, because of his faith, he was gunned down, pero ang akala ng tao na gumawa nun, tama siya. For a cause, sobrang, sila ang tawag doon, sobrang ang obsession nila sa kanilang religion.
Okay? Ganon din si Apostle Paul at the time. Akala niya mali yung ginagawa, mali yung mensahe ng Panginoon, hindi niya kilala Messiah na si Jesus, kaya pinapatay niya lahat. Ang tawag, who is in the way? Sino ang nasa ganitong samahan? So he was after Christians at the time. Talagang pinapatay niya literally. And on his way to Damascus, yun, road to Damascus, may assignment si Paul para puksain, patayin lahat ng naniniwala kay Jesus. Hindi na pumayag ang Panginoon. And you know what? This is very good. On his way, hindi ba bigla na lang na there was a very bright light? Di ba nabulag nga siya for 3 days? Hindi ba sabi, Saul, Saul, tinawag siya? Maganda dito, identify niya. Lord, sabi niya. Bakit po, Lord? Oh, wow, Saul, naniniwala ka pala sa Panginoon. Pero maganda yung sinabi ng Panginoon. This will help you today. Sabi ng Panginoon, bakit mo ko pine-persecute? Read your Bible. Di ko lang na, it just came today. So if anybody is persecuting you, Satan, hindi ang kapitbahay mo, they are being used by the enemy. Hindi ikaw ang pine-persecute per se. It's God Himself. It's Jesus Himself. So whatever we are feeling right now, alam ng Diyos yan. Alam ni Jesus yan. So whatever somebody do to us, He is doing it to Jesus Himself. Sabi, why do you persecute me? Di ba? Sabi niya yun. Kaya doon siya na born again. Kaya alam ni Paul ang sinasabi niya, bago na siya. Yung dating mamamatay ng mga Kristiyano, siya na rin ngayon Kristiyano. Yung dating mamamatay ng mananampalataya, siya ngayon mananampalataya na. Kaya alam niya, bago siya. The old, yung mamamatay tao na dati niyang buhay, wala, patay na yung soul na yun. Hindi ba? Kaya nga pinalitan ng pangalan niya, you are now Paul. Hindi ko naman sabi magpalit ka ng pangalan. Ay, hindi ko alam. Ano tawag dito? Charmaine na, Charmaine. Hindi, bahala kayo dyan. Walang basagan ng trip. New means new in kind. Anyone who is in Christ is a new creature. Hindi ka ni-repair, hindi ka improved version. Improved version mo yan? Hindi. Bago. Bago talaga, as in bago. Bakit? Kaya wag mo na sasabihin, I'm just a sinner saved by grace. No, hindi ka sinner. Hindi kasi parang present tense. I was a sinner saved by His grace. So hindi ka na makasalanan. Sabi mo sa kadal mo, hindi ka na makasalanan. Dati kang makasalanan, pero na-born again ka. Bago ka na ngayon. You are a sinner no more. Ano ka na? You are a saint. Santo ka na. Well, sabi mo, no sister, hindi mo alam kung mga pinagagawa ko. Maaaring hindi ko alam. Pero kung nasa Panginoon ka na, hindi na yun ang tingin sa'yo ng Panginoon. Ang tingin na sa'yo yung, di ba, Jesus, Trixie said last time, and John, when God looks at you, He sees Jesus in you. That's how powerful the being born again is. Actually, kahit ako, hindi ko pa alam lahat, exhaust. We cannot exhaust enough. Born again talaga, but we are living it somehow. Totoo yun, but on your own, hindi tayo perfect, on your own. Pero you're not on your own, you have Jesus. Amen? You have been united with the Lord. Remember, He is the vine, we are the branches. Walang unholy vine. Di ba? The life that flows from the vine is the same life flowing in you, in us, today. Di pwede magkaiba. Nasa isang puno. Are you getting what I'm saying? Now, nung na-born again tayo, new creation tayo. So, bago na identity natin. Ayan, we receive a new identity. Kaya, hindi to cause for, ano ba ako talaga? Huwag ka na ano ba ako? If you receive Jesus, you are in Christ. Christ is in you. You know, your past no longer define you today. Kaya lang, unfortunately, yung mga tao, iba sa, manloloko yan, dati nang manloloko yan. We cannot blame them, pero ikaw, hindi ka naman loloko kung dati. Dati yon. Amen? Yun yung bagong ikaw. Kung dati, huwag mo na taas kamay mo. Kung dati, ang galing mo magsinungaling. Alam mo, you studied, you have learned the art of lying. Ay, di na ako yun Bago na ako. Ganon. Bago ka na. Pag-aralan natin. Okay, but anyway. So, define tayo ngayon with our relationship with Jesus. Kaya sabi natin, uy, Christian na ako
Uy, Christian na ako ha. Uy, Christian na ako. Don't me ha. And then, kailangan ng transformation and renewal dito sa soul area. Ang soul area, mind, pag-iisip, mga kalooban o mga natutunan na hindi tama, di ba, will and emotion, mga pakiramdam na hindi tama dati. Dati matatakutin ka. Dapat hindi na ngayon. Kasi alam mo, dati, maraming mga dati. Huwag na natin balikan yung mga pangit na dati. Actually, lahat tayo may mga pangit. Hindi lang ako, ikaw din. Pangit na ugali, pangit na paniniwala. Mali, wag na pangit. Maling paniniwala, maling kaisipan. Kaya kailangan talaga, pagkatapos natin makilala, matanggap ang Panginoon, ang sumusunod na dapat gawin natin is renewing the mind. Kasi madami tayo dito na naituro ng relihiyon natin na mali. Amen? So yon, yung transformation natin sa new creation, yun yung ongoing. Bago ka, pagkatagap mo kay Jesus, instantly new person ka, new ka na, bago na, wala na yung dati. Kaya nga born again eh, okay? Tapos nagbabago tayo, unti-unti, like some of us here, like 20 years in the Lord na grace, no? Pero nung bago tayo, hindi pa natin alam, that's why we need the Word of God. Itong magbabago na kaisipan natin, dati ito paniniwala natin, dati akala natin na sakit galing sa Diyos, tinuturuan tayo. So binabago tayo ng salita ng Diyos. So thank God, healing belongs to you, not sickness. Dati kala natin, sabi ng reliyon, actually, pag mahirap ka, mas malapit ka sa Panginoon. Wala namang scripture na yun. Kasi kukunin mo, blessed are the poor. Sinasabi din ni Jesus, blessed are the poor in spirit. Kaya kailangan natin ng continually being renewed in our minds and heart. Now, trabaho yun ng Holy Spirit pag-alatin natin. Okay, now as a new creature, as a new creation, iwan na natin yung nakaraan natin. Kasi yung dati nating buhay, lahat tayo, as in lahat tayo, characterized by sin. Kasalanan yun. Yan si ano, ano yan? Ganito yan eh. Nang iisa lagi yan. Pero sabi, dapat iwanan natin yung mga old habits and old way of thinking. Wrong thinking. Because right thinking leads to right believing leads to right living. Kaya mali ang buhay nung kakilala mo. Mali ang pag-iisip niya, mali ang pinaniniwalaan niya. Hindi pwedeng mali ang isip mo, tama ang pinamumuhay mo. Hindi po ganon. That's why we start here. Ayusin natin, palitan natin ng tama yung ating pag-iisip. And then, let's live out our lives today as a new creation. Now, our new creation should reflect the character of Christ. Kaya nga, di ba, dati huwag na natin ita sa kamay natin. Dati, galit agad. Kasigaw agad? Bakit? Hindi na, parang nakaka-hold ka na, nakaka-control ka na, at may peace ka na. Kasi alam mo, you are assured, bakit nga ba ako magagalitin? Bakit nga ba ako nanghahawa? Di ba nakakahawa yan? Subukan nyo pagpasok nyo bukas sa office, good morning! Nakangiti ka agad, nakakahawa yan. Di ba magugol pa, ay, good morning! Ay, ang ganda naman, ang sarap sa'yo ng breakfast mo, no? Ay, oo, tuyo, at saka itlog, may kape pa, wala nga lang asukal at gatas, pero masaya. Nakangiti ka, nakakahawa ang ngiti. Subukan nyo, dyan sa kalye, no? Kaya lang ba kasi, mukha naman akong ewan nun, sister. No, nobody can refuse, reject. Nginitian mo na kasi mangutang ka pa. Di ba minsan ganyan? Para na isang araw, darling, naalala mo, naglakad tayo dun sa baba, no? Ewan ko naman to si kuya. Hindi ko alam kung hindi nagmamasi, pastor, ako nagmamasi. Kasi siya, nagpapanyo lang siya. Ewan ko naman to si kuya, sabi ba naman, June! Sabi na naalala mo yun, darling, matanda. Sabi, June! Sabi, June? Kilala mo ba yun, daddy? Sabi, siguro akala niya, may kamukha ka, wala kamukha yan, no? Talaga lakas pa niya eh. Siguro paglagpas namin, tsaka niya lang naisip, sino ba yung tinawag ko ng Diyos? But anyway, di ba nakakahawa yan? Mag-experiment ka bukas, sino gagawa niya sa office ni Madam? Pagpasok ko pa lang, kasi mangot ka, nagdadabog ka pa. Nakakahawa rin yan. Pagpasok ni Madam sa office, dabugan lahat. Bakit? May nag-umpisa, Madam. Alisin ang sumpa. Ay, sumpa talaga. Dati matatakutin ka, dati magagalitin ka. Dati, alam mo yon, yung unforgiving ka. Yung parang, 10 years na yun eh. 10 years na. Di ko makalimutan ginawa sa akin eh. Kailan ba yun? Naalala ko yung lola ko.
Nakwento ko na sa inyo yun. Si pastor, naliligo pa lang sa akin, kinukwento niya na yun. Ang ganda na, medyo painful yung kanyang childhood. Eh Lola, nakarating ka na ng Hawaii. Nakapagpadala ka ng mga LBC box sa amin. Ang ganda ng buhay mo. Pag nagkwento, umiiyak pa talaga. Move on na. Di niya makalimutan. Lord, sobrang mo ng bless. But anyway, bago ka na. Ang fruits of the Holy Spirit ay nagpo-function na sa'yo. Love, joy, peace. Love, love, love. Kung meron lang talagang pag-ibig, di ba? Ano yan? Kakanta. Lala niyo lumang kanta. Pag-ibig lang ang susi ng lahat. Because if people remember the commandment of Jesus, love one another as I loved you. Hindi we cannot love one another talaga. Kakainis eh. Hindi matigil oh. Ilang taon na, ganun pa rin sinasabi. Huwag ka na mainis. Panalangin mo siya. Lord, kunin mo na. Kunin mo na yung luma niya. Kaisipan. Okay? So, and being a new creation, meron tayong hope and assurance. Secure ka. Secure ang buhay mo. Secure ang kinabukasan mo. Secure ka. You are so secured. You are so protected. Kasi alam mo, pangako ng Diyos yan at tapat siya sa pangako niya. Amen? Romans 6:4. Ito yung sinasabi ni Apostle Paul. We were buried therefore with Him. Naalala niyo yan, di ba? Di ba pag nag-water baptism, bakit nilulubog? Parang ina-identify mo sa sarili mo, nilulubog mo yung luma mong pagkatao, and then pag-ahon mo, bago ka na, yun yun. Baptism into death in order that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in, sabi nating lahat, newness of life. See? Kabaguhan, bagong buhay. Di ba kaya hindi na tayo yung bagong taon na naman, bagong buhay. Mag-aantay pa tayo ng although ilang buwan na lang, bagong taon ay magbagong buhay. Bago na buhay mo nung tinanggap mo si Kristo. As believers, we are called to live a transformed life. Kaya di ba, meron na nagsabi sa iyo niyan. Like, tagal kang di nakita. Tapos nakita ka, uy, parang may bago sa'yo. Nakikita somehow, nagre-reflect sa'yo. Ano bago sa'yo? Yan. Naalala ko nung nagtatrabaho pa ako. Ang tawag sa akin ng isa kong office mate, hindi ko alam kung nasan siya ngayon. Miss Sunshine daw ako. Kasi lagi daw ako nakangiti. Alam mo, hindi ko naman, I was not conscious na lagi akong ganon. Pero, tsaka ako nag-isip, lagi ako nakangiti. Tapos nag-isip ulit ako, ba't naman ako sisimangot? Nakakapangit ang simangot. Hindi, kasi, God is so good. You begin to be more appreciative. Maging mapagpasalamat. Lord, thank you. Umuulan, nag-commute ako. Yung iba, binahapa. Yung iba, Lord, thank you, ako may sasakyan. Lord, thank you, may LRT. Lord, thank you, may motor. Lord, thank you, may panggas. You should be thankful. Ang saya ng buhay. Kaya ka nalulungkot, tinitingnan mo yung wala ka. Tingnan mo kung ano yung meron ka. And appreciate it. Amen? Walking in newness of life involves living by the Spirit. Yan. Ito pang isang bagong buhay. Tayo lamang ay may banal na Espiritu Santo sa ating buhay. Galatians 6:15. Binanggit lang niya dito, sabi ni Apostle Paul, for neither circumcision counts for anything nor uncircumcision, but a new creation. Ang ibig lang sabihin dito kasi, nagtatalo-talo sila, di ba? May mga pag-aaway pa yung mga Kristiyano. Uy, na-circumcise na ba kayo? Ganon, parang outward yung kanilang faith. So sabi, hindi naman yun na importante. Sabi ni Apostle Paul, ang importante, bago ka nang nilalang dahil tinanggap mo na si Kristo. Okay, may oras tayo. Ephesians 4:22. Hanggang 24, basahin lang natin. Sabi diyan, put off your old self, ayan, which belongs to your former manner of life. Hubarin mo raw yung dating ikaw, yung buhay mo na hindi maganda, and is corrupt, ayan, through deceitful desires. Verse 23, sabi, sige, put off. Ano gagawin? Be renewed in the spirit of your minds. Okay, and then pangatlo, put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness. Quote ko lang muna sa Romans 6. Babalikan natin yan. Romans 6:6, sabi rin ng writer ni Apostle Paul, we know that our old self, kaya nasabi niya, I have been crucified with Christ.
Galatians 2:20. Kailan nangyari yun? Wala pa naman lahat tayo nung na-crucify si Kristo. In spirit, we are. Alam mo, naging tao lang tayo, matagal na tayong creation, lumabas na lang tayo dito sa mundo baba. Pero God has you already. Amen? Kaya as we were crucified, ibig sabihin yung dating ikaw, kasama ng napako ni Kristo. In order that the body of sin might be brought to nothing. Para hindi ka na patuloy sa kasalanan, hindi mo na gusto yan. Amen? Kasi bago ka na nga. Asan na yan? So that, see, we would no longer be enslaved to sin. Hindi ba ang kasalanan anong Tagalog enslaved? Nagiging alipin ka. Di ba yung iba mga sasabihin nila, hindi ko kaya, hindi ko alam paano makaalis dito sa bisyo na to, sa kasalanan na to, sa pagiging ganito, hindi ko alam. Sa sarili mo, hindi talaga, but let God, no? Pero sabi diyan, hubarin mo na, kasi bago ka na. Tinanggap mo na si Kristo eh. Biruin mo, kaya nga sabi natin, miracle ang new birth. Being born again is miracle. Pagka-pray mo, may miracle na nangyari sa'yo. Hindi mo naramdaman, hindi mo nakikita, pero may miracle sa spiritual realm na nangyari. Why? Nataranta ang kaharian ng kaaway. Ay, na-born again si Jessica, lagot na tayo. Ganyan. Okay? Pagkatapos, ano ang tawag dito? Wala na yung, may miracle. Before you receive Jesus, hell-bound lahat ng tao. Kaya di ba sinasabi natin, make sure, unahin yung mga pamilya nyo makatanggap sa Panginoon. That's why we are secure right now. Makikita pa natin ulit sila Daddy, sila M, sila Jepoy, di ba? Everybody who went before us, si Mama, amen? So may hope tayo, may blessed hope tayo. Kasi life doesn't stop here. Life doesn't end here. Amen? So yan ang sinabi ng Bible. Nabalikan natin Ephesians 4:22, sabi, put off your old self. Put off. Sino dito, yung damit mo, Joshua, yan ba yung suot mo pa kahapon o nung isang araw? O kagabi? Sige, hindi ako naligo ngayon, sister, ang lamig kasi. Pero bago sinuot mo. Diba? So that is like putting off. Hinubad mo na yung dating ikaw, hinubad na eh. Yung dating magagalitin, yung dating matampoy, yung dating sensitive, yung dating palaaway, yung dating masamain ang loob agad-agad. Sama agad ang loob. Dating, ang bilis mo offended agad. Wala ba ko sinabi? Wag mo nang isusuot uli. Hindi mo na sinusuot, hinubad mo na eh. Amen? Pero hindi sinabi hubarin mo lang, wala ka ipapalit. Isuot mo yung bago mong katauhan. Former manner, yung old life mo na enslaved to sin, alipin ka ng kasalanan. Sa totoo lang, sa natural, like droga, yan, okay, ano pa ba, gambling. So, marami yung mga into pornography, naririnig natin yan kay JP, Joseph Prince, pero sa sarili nila, ang hirap talagang bitawan. Pero by the grace of God, amen? Nagagawa nilang bitawan, iwanan ang kanilang dating sarili. This old life can be contrasted. See, gusto mo na yung buhay mo ngayon. Wala akong na-meet na person ever na ayoko na ngang ma-born again. Pero marami ako na-meet, gusto kong ma-born again. Gusto kong makilala ang Panginoon. Lay aside your old self. Sabi ni Apostle Paul, lay aside, iwanan mo na. Like death laying aside the old self, one-time event. Ganyan yan. It is not something you need to repeat. Kaya nga, di ba, born again. Okay lang naman if you pray the salvation prayer of times. Pero sa puso mo, importante yung puso eh. Kaya minsan, di ba, masyado tayong judger. Born again ba yan? Talaga bang born again yan? Well, it's not for us to say. It's between Him and God. Sila ni Lord magkaintindihan dyan. Yung old self natin, yung manner of life nga natin, yung mga old attitudes, yung old mindsets, mga maling paniniwala na wala naman talagang katuturan. Di ba, nabanggit ko sa inyo dati sa mga wake, pag may wake, no? Oy, bawal daw maligo. Ba't yung maliligo? Sino may sabi? Sabi lang. Pero sinunod natin. Di ba? Bawal pag-uwi, mag-Sharon, sa lamay. May kilala kaya ako. Yun lang ang bilin, sesto. Pag nagpunta yung mami niya sa lamayan, sasabihin agad, Mami, mo ako sesto. At saka mga crackers ba yon, mga nuts? Saan naman
kasi galing, nakakatawa yan. Pero that's small. Pero marami tayong mga basura na natutunan na, pero renew. How do you renew your mind? The Word of God. Amen? So, old self yan. Saka yung ikaw yung person who used to be na gusto mo, ako lang bahala sa buhay ko. Hindi ka nagre-rely sa Panginoon. Kaya look what happened to you. And then yung old self natin, corrupted. Ano corrupt? Yung mga corrupt, mga lema. Corrupted, ibig sabihin, nabubulok, nasisira. Yung mga mali nating mga kaisipan o pamumuhay. Tapos, the lust of deceit or the lust of the flesh. Yan yung mga old self eh. Laman. Puro gusto ng laman. Gusto ng laman. Magalit ka, inaway ka. Pagsabihan mo, status mo, sumigaw ka sa Facebook. Ikaw, kala mo kung sino ka. Walang ganun. Sabi mo sa katabi, wag nang ganun. Hindi naman ikaw yon. Kaya lang, you know what? You talk to God, Christian ka, may tatay ka, born again ka. Lumapit ka sa Panginoon, Lord, alam naman yan. Lord, you know what He did to me, what He said to me. Bahala ka na po sa Kanya. And then you live your life. Kaya ka na-i-stress. Alam mo, sabi nga, marami tayong mga stressful things happening na our own doing. Na hindi naman dapat ika-stress. Amen? Ay nako, madali lang ang buhay. Malapit nang dumating ang Panginoon. Kaya huwag na tayong maggalit. Galit ako, ayoko. Amen? Ay, you know, I'm on that. Napapag-aralan yan. At I'll tell you, masarap ang feeling. Magaan ang feeling. Amen? Your old self had some destructive desire. Ayan. Including the desire for control. Di ko makontrol, sister eh. Di mo makontrol? Hello, God is there. Jesus is there. The Holy Spirit is on the inside of you. Siya tutulong sa'yo. Kailangan na hintuan ang bisyo na yan. Kailangan. Makakasira sa katawan mo. Kaya nadadali ang buhay. Tapos pag tinanong kita, I wanna live long, I wanna live strong. Pero iba yung ginagawa mo. So let us be wise in faith but applying wisdom. Amen? So, lagi natin sinasabi, si Adam, yung old self niya, sinful, fearful. Ganon si Adam. So, paano tayo magbabago? Yun nga, by way of renewing our mind. At gagawin natin yan sa pamagitan ng ministry ng Holy Spirit sa atin. Nung naborn again tayo, instantly, may eternal life ka. Instantly, bago kang nilalang, bagong spirit ka. Pero yung way of thinking, yan yung nililinis, renewing by the Word of God. The Word of God, sabi ng Bible, by washing of the Word. Sino nakakalinis? Siya ang maglilinis ng mga mali-mali nating kaisipan. Amen? Amen? Okay, tuloy natin. May oras pa tayo. Let's go. Ayan. So, dahil nagtitipid ng papel si sister, okay. Renewed. Nalagay ko ba dyan? Renewed is ananeo, meaning renovate, reform, baguhin mo, continuous process. Kaya nga sabi ko sa inyo, ba, kailangan ba talaga, sister, lagi nakikinig ng salita ng Diyos? Yes. Amen. Kailangan mo yan. Sino dito kumakain lagi? 3 beses? Yung 4 na beses kumain, hindi si Rema yon, 5 si Rema eh. Okay. Yung 6 na beses, kain ka ng kain. Bakit ka kumakain? Kasi kailangan ng katawan mo, right? Gutom, tama, magandang sagot yan. 1 point sa'yo, okay. Gutom. So, ganun din. Yung spirit natin, kailangan ng pagkain. Ang pagkain, salita ng Diyos. So, yung mga magana, huwag na magtaas ang kamay, yung mga magana sa physical na pagkain, dapat doble gana. Yung katabi mo yata yung tricks. Dapat doble gana sa salita ng Diyos. Sabi nga daw, kung nagugutom ka sa salita ng Diyos, anbawa, sabi mo, ay, gigilty ako, di ako maka-church, di ako. Sabi, huwag yun ang feeling mo, dapat ang feeling mo, magutom ka. Tama yon. Para pag nagutom ka, kakain ka. Meron ba dito, ba't ka kumakain? Wala lang, gutom ka? Hindi. Ba't ka kumakain? Medyo matsakaw ka. Okay, so yun. Kailangan ng daily renewal of our thoughts and our attitudes. I-align natin sa salita ng Diyos ang mga kaisipan natin. Hindi ka mamamali. Amen ba? This renewal, hindi lang intellectual, hindi lang positive thinking. It involves the Holy Spirit's work.
transform our inner being to reflect Christ's character. Okay. Now, in verse 24 sabi, put on the new self. Ano yung bagong ikaw? Okay? You are now the righteousness of God. Righteous ka na. Okay? Hindi ka na sakitin. Kaya wag na, pagka nagkukwento, alam mo naman yung sakit ko. Oh, at least ikaw na. Alam mo naman yung high blood ko. O, gano'ng kataas? Alam mo naman yung, wag mong angkinin. Hindi siya aalis. Alam mo naman yung sugar ko, sobrang taas. Ay, ba taas talaga yan? Walang pagbabayan, sa'yo pala eh. Alam mo si sugar, ayan. Si sugar, umaalis, bumababa na yan. Amen? Be who you truly are. You are righteous, you are holy. Tama mo yung katabi mo, righteous yan. Natanggap niya yan nung na-born again siya, nung tinanggap niya si Jesus, hindi dahil mabait siya. Tama lang na maging mabait. Put on the new man, okay? Renew the spirit of your mind. Okay, the new self is who we are in Christ. We are spiritual creatures joined to the Lord in spiritual fellowship. Kaya bago ka na eh. Yung old self natin, wala na yon. Slave of sin. New self ka na. Ano yung new? Anong bago sa'yo? Anak ka na ng Diyos. Dati, anak ka ni, wag na nating pag-usapan. Pero ngayon, anak ka na ng Diyos. Kaya huwag ka mo rin mga away, no? Diba? Huwag ka mga away yung, ako anak ng Diyos, kayo ano? Kayo din, come on, tagapin niyo si Jesus para maging anak kayo ng Diyos. Amen ba? Kasi yung mga old self natin, slave of sin, pero yung new self natin, anak tayo ng Diyos at slave tayo ng righteousness. Okay? Yung old self natin, walang choice but to walk after the desires of the flesh. Pero yung new self natin can walk in the new way of the Spirit. Kaya sinasabi na, being led by the Holy Spirit of God. You can be led, nasa loob mo yan. Siya magsasabi sa'yo, oy, meron kang umpire ba tawag doon? Yung pagka yung, ito mag-explode ka dahil nagagalit ka, maggalitin ka nga, di ba? So, oy, teka muna, something is tugging on the inside of you. Mali yan. Huwag mo nang gawin yan. Hindi ikaw yan. Dating ikaw yan, pero hindi na ngayon, bago ka na. Yun ang sasabihin sa'yo. Amen? The likeness of, yun yun, the likeness of God. Hello? Di ba, huwag mo awayin yung doktor pag sinabi. Di ba mga doktor, para mabilis lang malaman yung sakit mo, meron ba kayong lahi? Yeah? Meron ba kayong lahi na may sakit sa puso? Para mabilis, ay, meron ka na nun. Well, huwag mong awayin. Sabihin mo lang, sabi mo, yung tatay ko nagkaroon ng ano. Huwag mo siya awayin. Pero pag lasang sabi mo, ang lahi ko, lahi na ako ng Diyos, anak na ako ng Diyos eh. Si Jesus, wala namang high blood. Wala ring high sugar. Nasa high. So, di ba, anak, you change your spiritual DNA at you have been made holy. Brand new ka na. Amen. Kaya ka righteous because Jesus was made sin to be sin for us. Amen. Nako, nabibitin tayo. But anyway, ito ang totoong ikaw. Ang totoong ikaw bago na at dahil nga nasa pamilya ka na ng Diyos, hindi ka na, sabi ni Pastor Jun nung last GDT, hindi ka na, you do not belong to Adam's family anymore. You belong to God's family today. Amen? Pag nakita ka ng Panginoon, hindi niya nakikita kung yan yung mga fault natin. Ang nakikita niya kung sino tayo in Christ Jesus. Sabi, anak niya. Remember, isa pang subject yan, si Jesus ang ating attorney sa langit. The devil is the accuser. The devil will accuse us when we do something wrong. Ayan, ano nangyari sa'yo? He will condemn us. But the Lord Jesus will say, bayad yan. Ang kasalanan niya, bayad ng banal na dugo ko. So you are not guilty. And then what would you do? Anong gagawin ng isang pinawalang sala? Gusto pa ba magkasala ng isang pinawalang sala? Hindi na. Amen? Now, sino ka na ngayon? Who am I? Isa ka ng santo. Born again ka na ng imperishable seed. You are now a new creation. Complete in Christ. Perfect forever. Ano pa? Hindi ka na, you are the healed. You have the abundant life. You are a child of God. You are a daughter. You are a son. You are the righteousness of God in Christ. You are the apple of the Father's eye. Napakadami po.
You are one with the Lord. You are the temple of the Holy Spirit. That's why when we get sick, sabi natin, oh, Satan, I bind, I curse this sickness. Wala kang karapatang manirahan dyan sapagkat ito ay templo ng Holy Spirit. Hindi ka pwede. Ano ka, alien ka dyan. So anong bago ngayon? Ang bago sa Covenant of New Life ay the indwelling of the Holy Spirit. Kaya bago na lahat eh. Bago na tayo ngayon. Nagbabago na lang continually. Kasi ang Holy Spirit naman nag-lead sa atin para tanggapin si Jesus eh. Amen. Nung narinig mo ang salita ng Diyos. Siya rin ang nagko-constantly reminding you that you are now a child of God. Anong ipag-aalala mo kung anak ka ng Diyos? Amen. The Holy Spirit is the evidence that the old is gone and the new has come. Tapusin lang natin. So dahil sa Holy Spirit natutunan natin, bago natin nakilala ang Panginoon, bago tayo na born again, hindi natin alam, yung iba nga, may Diyos ba? Hindi natin alam, mahal pala tayo ng Diyos. Marami tayong hindi alam, pero the Holy Spirit work in us. Dahil sabi niya, siya rin naman, Romans 5:5. Sabi niya, hope does not put us to shame because God's love has been poured into our hearts. So meron kang pag-ibig. Kaya may maibibigay ka rin pag-ibig sa ibang tao. So we can walk in love, we can live in love. Mahirap sa natural. Dami sinasabi. Ang dami di matigil. You walk in love, kaya mo yan. And then, hindi natin alam, may Diyos pala. Pero ang Holy Spirit pa rin na nagsabi, Romans 8:15-16, dahil ang natanggap natin, hindi spirit of slavery, para matakot uli, but we have received the spirit of adoption as sons. Ayan, ang ganda no, binanggit ni Trixie Las. Ano ba sa Roman culture, ang adopted son, mas may karapatan kesa sa yung pinanganak. Di ba? Hindi, ano ko yun, di ba? Sa ating kultura kasi, di ba, ay, ampon. Parang konti, iba yung mamamana ng tunay na anak sa ampon. Hindi sa Roman culture at the time. Kaya alam nung mga nakikinig, nung sinabing, you are now adopted into the family of God. Kasi ang adopted son at the time, and for us now, spiritually speaking, is, we have the right, yung kung ano yung karapatan ng anak, mas pwede nga i-disown yung anak na sarili at the time. Kaya nung narinig nilang, you are now adopted as sons of God. So nagulat sila kasi irrevocable yun. Hindi na pwedeng bawiin. Iyon ang natanggap natin. Kaya by whom we cry, ang Holy Spirit nagsasabi sa atin, nagwi-witness sa atin, God is now your Father. You can call Him Abba, Father. Tapos, before, the Bible made no sense with us. Di ba? Tayo, ang dami natin Bible sa bahay, di ba? Pero dati binubuksan. Mga maliliit pa nga dati, no? Pero ngayon, alam na natin, the Bible is the Word of God. Here is the Word of life. Kaya tinatanggap natin with joy. Amen. Before, hindi natin alam, ba't dumating si Jesus? Kala lang natin, namatay, pinako, yun lang. Pero hindi natin alam ang true meaning. But now, alam mo na, He died for you. How could you love us so much? Amen. But now, when He came, He is now our greatest love and the shepherd of our souls. Bago yan. Before we got saved, we really didn't care, no? Kung anong iniisip ng mga tao. Wala yon. Kasi ikaw mismo, di mo alam. Pero ngayon, interesado ka na, naku, kailangan din nilang malaman. Kailangan, di ba gano'n naman, when you have something new or you experience something new, dapat ma-experience nyo rin to kasi napakagandang experience. Lalo na ito. Amen? For the last, Ezekiel 36:23. Ito yung pangako sa Ezekiel na nasa atin ngayon. Sabi, I will give you a new heart and a new spirit I will put within you. Kaya bago ka na. Alam mo, nung dumating ang Holy Spirit sa ating buhay, ang pagbabago ay parang day and night. Night and day and night. Malaki yun, di ba? Paggabi, madilim. Pag umaga, maliwanag sa buhay, pag madilim. Pero nung dumating, pag umaga, ibig sabihin yun, di ba? Kaya nga, into the shadow of death. Paggabi, night season na ating buhay, mga challenges, pero may darating na liwanag. Yun yung ginagawa sa atin ngayon. Yung new heart na nasa atin. Yun ang parte ng Holy Spirit sa atin. 1 John 3:6, sabi ni John, no one who abides in Him, eto yon. If you are in Christ now, kung born again ka na, you don't want to sin anymore.
Ayaw mo na sa dati mong buhay, iniwan mo na nga eh. Now, thank God for you, you will be helped. Tutulungan ka ng Holy Spirit. Karakteristik yan ng nature ni Adam, pero hindi ni Jesus. Yun yung part ng ating old self, na namatay na. Bago ka na, hindi ka na makasalanan. Dati kang makasalanan, okay? So for the last, sabi natin, I belong to Christ. Sabi ni Pastor June, the cross of Calvary exchanged you. Pinalitan ka because of Jesus' finished work. Dati, old man, sinner in Adam, crucified, died, and buried with Jesus Christ. Hindi ka lamang binago ng krus, pinalitan ka ng krus. Sabi natin, in Christ, I have a new life. Did you learn something today? Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Wow, thank you Lord. Salamat Panginoon. Kahit na ganito ang panahon, nakarating ay yung mga bugtong na anak, ay mga bugtong na anak, ay yung mga minamahal na anak sa lugar na ito at yung mga kasamahan namin paparating pa lang. Salamat sa pag-iingat mo sa bawat isa at sa amin natutunan ngayon Panginoon. Maraming salamat, tunay nga, sobrang nabago ang aming buhay. Bago na ang aming buhay ngayon mula nang nakilala ka namin. Maraming salamat Panginoon na born again kami. Maraming salamat na sumpungan mo kami. Hindi kami ang nakahanap sa iyo, hindi ka nawawala. Kami ang nawawala. Pero hindi ka tumigil na mahanap kami. You reach out for us. At maraming salamat Lord. Patuloy mo kami binabago ng iyong salita. The word renews our minds, kapatid. Kaya alisin na natin yung dati nating buhay na hindi maganda, na hindi tama. Hindi na tayo makasalanan. Dati tayo makasalanan, pero dahil natanggap natin ang Panginoon, tayo nagkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. At namumuhay tayo ngayon sa biyaya ng Panginoon at pinangungunahan ng banal na Espiritu Santo ng Diyos. Hindi ibang spirit ang nasa iyo, kapatid. It's the third person on the Godhead, the Holy Spirit. And when you have the Holy Spirit in you, He will lead you. He will guide you into all truth. Sabi ni Jesus, ang Holy Spirit ang magtuturo sa atin, ang ituturo lamang sa atin kung ano yung mga tinuro ng Panginoon. So hindi sila magkaaway. They are one. Sabi nga ni Jesus, just like Him. Because He cannot be with us today physically. He is right there at the hand of the Father. Kaya sabi niya, kailangan kong iwanan ang banal na Espiritu sa inyo. That's why we are so blessed today. And only those who receive Jesus as their Lord and Savior ang pinananahan, tinitirhan, indwelt by the Holy Spirit of God. That's why sinasabi, hindi tayo pinababayaan, hindi tayo iniiwanan. He cannot, because the Holy One is living on the inside of us. Come on, church. Mas magkaroon ka ng revelasyon today na nasa iyo. The greater one is on the inside of you. That's why you can say, I can do all things through Christ who gives me the strength. I am more than a conqueror through Jesus who loves me. I am extremely blessed because of Jesus. I am the healed of the Lord. I am the righteousness of God in Christ. I am saved. I am blessed. I am, I am supplied. Every need is met. Hallelujah. God's provision belongs to you. He is your Jehovah, Jireh, provider, Rapha, healer, Nisi, fighting your battles. Hayaan mo, Panginoon, ang lumaban para sa iyo para hindi ka napapagod. And He is champion. He won the victory. Live on that victory. Father, we thank you. I pray your people receive from your word today. Let them depart, Lord, hallelujah, with joy in their hearts, peace in their hearts. At Panginoon, for every answered prayer, I may not know it. Thank you for meeting the needs of your people. Thank you for divine protection. And this week, the whole week, hallelujah, you live in God's grace after grace after grace, favor after favor after favor. Walk in love, live in God's love, walk in His divine protection. In the mighty name of Jesus, everybody say, Amen. Shalom, shalom. I'll see you all next Sunday. Go in the peace of God.